Okay, yun oh, basta. Okay, so, bago yun, wait lang. Tama, ito muna. Naka-unbox na natin to, pero again, tulad nung nakaraan, mabilis sila lang. Testing natin, no? No video, no return, no refund. So, ito yung pangalawang TP-Link switch na in-order natin. So, nag-check na ako, going back do sa isang video nito, bago to. Mura talaga yung nakuha ko dito, pero syempre, kung bibili ka ng anong sa labas, hindi, mas mura talaga to. Mura ko siya nakuha compare sa ibang price. Parang 4 something lang, which is originally sa 5,000 plus. Okay, so unbox lang natin na mabilis. Mas maganda itsura nito. Medyo mas buo. Yung isa durog-durog, di ba? Medyo mas buo-buo to. So, mabilis na unboxing na lang kasi yeah, sama lang natin sa video dahil sabi nga dun sa label, no video, no return, just in case may sira. Okay. So, yan. Oops. At ito na yung tayo magpapakuha. Wait lang. Okay, so yan. Medyo mas maayos yung tingnan to kaysa dun sa isa. Although, so buksan lang natin. On lang natin na mabilis. Yan. Kung gumagana. Well, dapat gagana kasi for the record naman, bihira ako kahit yung mga computer shop days, bihira naman ako masiraan ng mga switch, pero anyway. Okay, so working naman siya. Yung outlets na lang hindi natin testing, pero testing natin yan in, wait, tabi ko muna. So, tabi natin to kasi nga para sa video na to, okay, so picturean ko lang pala yung airway bill pala muna. Yan. So, importante nga yung airway bill. Bakit? Kasi, just in case may problema sa items nyo, madaling magbalik pag isasama nyo na sa, yung sa screenshot na hinihingi ng Lalamove. Lalamove ma yan or Lazada is, yun yung hinihingi talaga nila. Well, bukod dun sa picture nung item. So, kailangan importante yung airway bill. Anyway, nabanggit ko yung sa mga nakarang video natin kasi nga 'di ba pag may issue yung item, mas madali magbalik pag may ganun. Okay, so going back, ito na yung isa sa importante. Actually, lahat naman sila importante para mag-upgrade tayo ng 2.5 gig na network. Pero ito, okay. So, yung MikroTik hindi siya yung medyo traditional na router like nung TP-Link or nung D-Link or kung ano man gamit mong like yung regular router. Tumalon ako sa MikroTik, start ako nung AC2. Yan yung picture yan. Sana malagay ko pero hindi, ito na lang. Sakto. Okay. Yung tumalon ako ng sa MikroTik. Ano ba 'yun? Asan na? MikroTik. Dito ko na-order 'yun eh. Shopee ko rin na-order 'yun. Wala. Hindi Shopee sa Lazada. Check ko sa Lazada. Wait lang. Naglo-load pa. Not now. Okay. Receive. Kung hindi. Wait. Wala. Kung ano pinagbibil natin. Wala dito. Pero yun, basta tanda ko, AC2. Ito itsura nun. Sakto yan. Diyan na naman tayo. MikroTik, AC2. MikroTik. Or Hoplite. Hindi Hoplite yun eh. AC. Ito nga, AC2. Itong ganito. Ayan. Diyan tayo nagsimula.
AC2 na half-light. And then tumalon nga tayo sa RB4011. Dalawang klase yun. Yung wireless version, tsaka yun yung gamit ko, tsaka yung walang antena. And then ito nga yung medyo mas bago-bago. Bago to, dapat magsi-CCR. CCR or CRS na ako. Pero wala kasi nung port. Ito, pakita ko sa inyo. So ito nga yung sinasabi ko na kailangan natin. Yan, ayun 2.5 na Ethernet. Well, pwede naman tayo mag SFP+. Pero kasi, yun nga, bumili tayo ng SFP na dongle. Or yung, basta kung ano man tawag sa kinoconnect niyan. Ang problema is nagiinit. So, yun. Kaya hindi ko rin siya nagagamit. Well, pwede na yun sa pwede na yun sa 4011. Pero, yun nga yung sinasabi ko umiinit. Kaya di ko matesting. Anyway. So, out of the box, wala na naman yun lang. Yun yung item nyo. So, well packaged naman siya. Okay naman. Okay, thank you seller. Pero parang ewan ko kung nakita nyo Ayun Wait. Dumi lang. Hindi, meron no? Ayun Hindi, sige. Check natin. Di ko maamoy kung amoy bago siya. Pero ito may mga may mga langis-langis. Ba yung langis ba yun? Parang ayun check nyo. Ito rin Oil yata galing sa loob. Sige, testing na natin. Pero di siya amoy bago. Wait, ito amoy bago Ito hindi masyado. Pero parang hindi naman siya naggamit. Pero hindi ko ma-distinguish kung... Sige, testing na lang natin. Okay. So, yan. Tetestingin na natin. Parang... Wait. Di ko sure kung gagana kasi dapat sa mga ganito kino-configure pa. Pero, testing natin. Yun na nga, sabi ko, tumalon tayo sa Microtech from TP-Link. Kasi muna, maganda dito is dual one. Or, kung ilan man trip mong internet service or internet provider, kaya naman ng Microtech yan. Tapos, kanya-kanyang configuration na nga lang. Okay, so on natin. Tapos ito sa harap na to, yung RB411 sa likod pa. Maganda at the same time pangit siya. Bakit maganda? Kasi una hindi maingay dahil fanless na nga siya. Ang problema sa ganito naman is mainit. Lalo kung di naka-aircon yung pwesto niya. So medyo mag-iinit yun. Kuha tayo kable. Yeah. Okay. So, dito tayo magkakaalaman kung gumagana na out of the box. Okay. Try natin. Hindi, go-configure pa to Pero, sige, try natin. Yun. Ayun nga sabi ko, di pa siya nako-configure kasi. Pero umiilaw yung... Okay. Okay, so umiilaw na siya. And... Okay. So, isa-set pa yata. Hindi ko sure. Okay. Nailaw naman, di ba? Yan. PoE na rin pala yun. PoE, Power over Ethernet. So, kung lalo na yung ginagamit sa mga CCTV. Yan. Check ko lang isa-isa yung port. Tsaka tayo tumalun doon sa TP-Link. Okay. 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 At hindi gumagana. Medyo matagal, pero try ulit natin switch. Ito, mabilis lang, di ba? Ito,
Okay. So, medyo may hang time lang pero goods naman siya. Okay, so switch na tayo. Balik na tayo dito sa 2.5. Yun yung main reason kaya tayo magpapalit ng mga switch ng router is dahil doon. So, testing lang natin isa-isa. Okay. 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 At isa pang okay. Okay nga ba? Ayun, okay. So, gumagana na. Okay, so yung sa configuration, marami na naman online. Pero kung gusto nyo gawa tayo ng mabilis na setup, paano yung mag-dual one, yung mga sa firewall and all, pwede naman. Pero, yun nga, sinasabi ko, ang dami na naman online na tutorials. Ay, okay. So, goods na rin. Medyo ano lang ako, parang feeling ko, ayun o. Kita, di ba? Medyo, ito pa iso. Gustong buksan, pero malalaman mo naman yan kung napalitan. Pero hindi kasi itong screw pwedeng palitan eh. Yung warranty, wala. Wala nakalagay. Malalaman mo, di ba? Yung may warranty, tapos itatakpan nilang ganito. Tapos kung nabuksan or hindi. Pero hindi, sige, testing natin. Sa-setup ko na rin to. Tapos, inaantay ko na lang yung dongle. Papunta yung, ayun yung connection. So, mangyayari ito, yung PLDT tsaka yung globe, papunta dito. So, kahit saan ports dyan. And then, from 2.5, papunta dito sa switch. Tapos, itong switch na to, isa pang papunta sa switch na 2.5 rin. Ayun yung na-unbox natin na nakaraan. And then, papunta sa mga computers natin. And then, at the same time, sa Synology. Yung sa, sa NAS natin. Okay, so, yun lang. Mabilis na unboxing lang. Pero, medyo, ayun, medyo duda ba rin talaga ako. Parang may basa-basa siya na, naglilik yung oil. Di ko sure kung dahil, yun nga, dahil mayroon sa loob. Pero, parang basa eh. Feeling ko basa eh. Ayun, may mga langis-langis. O, yun na. Sige na. Dito na natin tatapusin. Bye-bye. Babu.